Huwag kang mag-alala, Sandy. Isang pirasong basahan lang si Feli sa buhay ko. Kailangan ko lang siyang pakasalan para makuha ang tiwala ni Mami at ang mana ko. Pagkatapos nito, itatapon ko rin siya na parang basurang galing sa tondo. Ang boses na yon ni Rafael ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng silid-bihisan. Sa kabilang panig ng pintong kahoy, nakatayo si Feli, suot ang kanyang puting gown na 3 taon niyang pinagpuyatang tahiin. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang panyo, bordado ng kanilang mga pangalan na balak sana niyang ibigay bilang sorpresa sa kanyang magiging asawa. Ang bawat hibla ng sinulid sa panyong iyon ay simbolo ng kanyang pangarap, ng kanyang sakripisyo at ng kanyang wagas na pag-ibig. Ngunit sa isang sandali, ang lahat ng iyon ay nagmistulang abo. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig at ang karayom na naiwan niya sa tupi ng panyo ay nabaon sa kanyang hinlalaki. Hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat. Mas masakit ang tila paghinto ng pintig ng kanyang puso. Isang patak ng dugo ang bumagsak sa puting tela, mabilis na kumalat na parang mantsa ng isang sumpa. Ang paligid ay biglang nagdilim at ang hangin ay naging kasing bigat ng bakal. Hindi siya makasigaw. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng mga bubog. Ang bawat hininga ay isang dusa. Marahan niyang binitawan ang panyo na bumagsak sa sahig nang walang anumang tunog, gaya ng kanyang unti-unting pagkagunaw. Nagsimulang tumunog ang mga kampana ng simbahan, isang masayang himig na tila nanunuya sa kanyang kalagayan. Habang naglalakad siya sa gitna ng altar, ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang pako. Ang mga mata ng mga bisita ay puno ng paghanga sa kanyang kagandahan. Ngunit sa loob ni Feli, siya ay isa ng bangkay na naglalakad. At doon, sa harap ng lahat, ang huling hagupit ng tadhana ay dumating. Ang malaking screen sa loob ng simbahan na dapat ay magpapakita ng kanilang mga larawan ay biglang nagbago. Isang malinaw na video ni Rafael at ng kanyang pinsang si Sandy sa isang tagpong hindi para sa mata ng madla. Ang napanood ng lahat. Ang bulungan ng mga tao ay tila ugong ng mga bubuyog na naging isang malakas na hiyawan ng kahihiyan. Lumapit si Doña Isabel, ang ina ni Rafael, na ang mukha ay pulang-pula sa galit. Ngunit ang galit na yon ay hindi para sa kanyang taksil na anak. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Feli, sapat na upang bumaling ang kanyang mukha at halos mawalan siya ng balanse. Napakawalang hiya mo, sigaw ni Doña Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig sa poot. Ano ang ginawa mong kamalasan para maghanap ng iba ang anak ko? Alam ko na, ang pagiging mahirap mo ang nagdala ng dumi sa pangalang De Silva. Wala kang kwentang babae. Ang bawat salita ng matanda ay tila latigo na nag-iiwan ng sugat sa kaluluwa ni Feli. Tiningnan niya si Rafael, ngunit ang lalaking pinangakuan niya ng buhay ay nakatingin lang sa malayo. Walang kahit anong bakas ng pagsisisi. Ang tanging naririnig ni Feli ay ang sarili niyang mabilis na pagtibok ng puso at ang tunog ng sarili niyang dignidad na dinudurog sa ilalim ng mga paa ng mga taong kanyang pinaglingkuran. Sa gitna ng kaguluhan, isang anino ang humarang sa liwanag ng pintuan ng simbahan. Isang lalaki ang naglakad ng dahan-dahan, ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang babala. Si Gabriel. Tumigil siya sa tapat ni Feli at hinawakan ang kanyang kamay na may bahid pa ng dugo mula sa tusok ng karayom. Ang hawak ni Gabriel ay mainit at matatag, kabaligtaran ng malamig na mundo sa paligid nila. Tumingin siya ng matalim kay Doña Isabel at pagkatapos ay sa lahat ng mga taong nanonood. Kung sa tingin niyo ay basura ang babaeng ito dahil sa kanyang kahirapan, nagkakamali kayo. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay malalim at puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong simbahan. Dahil ang basurang itinapon niyo ay siyang magiging reyna ng buhay ko. Bumaling siya kay Feli at sa kanyang mga mata ay nakita ni Feli ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa.
Ngunit kasabay nito ay isang tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Isang tanong na tila isang tinik na hindi mabunot-bunot. Bakit ang isang estranghero ang nagtatanggol sa kanya habang ang mga taong tinuring niyang pamilya ang siyang pumatay sa kanyang puso? At sa muling pagsikat ng araw, magagawa pa ba niyang tahiin ang mga pira-pirasong bahagi ng kanyang pagkatao o ito na ang simula ng isang mas malalim na pagkakalugmok? Wala na tayong pambayad sa ospital, ate, sabi ng nurse. Baka bukas ay ilabas na si Lito kahit hindi pa siya magaling. Ang boses ng kanyang nakababatang kapatid na si Maymay ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang sugat ni Feli. Nakaupo si Feli sa isang sira-sirang silya sa loob ng kanilang maliit na bahay sa Tondo. Ang kanyang puting gown, na kanina lang ay simbolo ng kanyang mga pangarap, ngayon ay punit-punit na at may mansa ng putik at dugo. Ang paligid ay amoy usok ng tambutso at lansa ng malapit na palengke, malayo sa bango ng mga bulaklak sa simbahan na kanyang iniwan ilang oras lamang ang nakalilipas. Hinawakan ni Feli ang kanyang dibdib, sinusubukang pigilin ang paghikbi na nais kumawala. Ang sakit ng sampal ni Doña Isabel ay naroon pa rin, tila isang apoy na nananatiling nakadikit sa kanyang pisngi. Ngunit mas masakit ang katotohanang kahit anong pilit niyang maging mabuting tao, ang tadhana ay tila may galit sa kanya. Wala siyang pera, wala siyang dangal sa mata ng lipunan, at ngayon, ang buhay ng kanyang kapatid ay nakataya. Sa gitna ng kanyang pagkalugmok, ang mahinang pagkatok sa pintong gawa sa tagpi-tagping yero ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Gabriel. Ang kanyang mamahaling suit ay tila isang banyagang bagay sa loob ng barong-barong ni Feli. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pintuan, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Feli. Hindi ito awa, kundi isang malalim na pag-unawa. I need a wife, Feli, and you need a miracle. Diretsahang pahayag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matatanggihan. Tumingin si Felix sa kanya. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Bakit ako, Gabriel? Maraming babae diyan na mas karapat-dapat, na hindi galing sa putikan na gaya ko. Bakit kailangang iligtas mo ang isang taong itinapon na ng lahat? Lumapit ng bahagya si Gabriel, sapat na upang maamoy ni Feli ang bango ng kanyang mamahaling pabango na humahalo sa maalinsangang hangin ng Tondo. Dahil ang mga taong nasaktan ng husto, ang tanging may lakas na sirain ang mga taong nananakit. Hindi ito tungkol sa pag-ibig, Feli. This is about justice. I want to enter the De Silva Empire and I need a key. Ikaw ang susi na yon dahil alam mo ang bawat sulok ng kanilang kasamaan. Inilabas ni Gabriel ang isang folder mula sa kanyang bag. Sa loob nito ay ang isang kontrata ng kasal at isang tseke na may halagang sapat upang bayaran ang lahat ng utang ni Feli at matiyak ang operasyon ni Lito. Para kay Feli, ang bawat zero sa tsekeng iyon ay tila mga kadena na unti-unting pumupulupot sa kanyang leeg. Isang buhay na kapalit ng isa pang buhay. 1 year, Feli. Magpanggap tayong mag-asawa. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo upang makabangon. At sa kapalit, tutulungan mo akong makuha ang mga dokumentong kailangan ko laban kay Doña Isabel. Paliwanag ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay malamig na parang bakal. Nanginginig ang kamay ni Feli habang inaabot ang panulat. Tiningnan niya ang kanyang ina sa lumang litratong nakasabit sa dingding. Ang kanyang ina na namatay sa hirap habang naglilingkod din sa mga De Silva. Naalala niya ang tawa ni Lito at ang pangarap nitong makapag-aral. Pinahid niya ang isang luhang pumatak sa papel. Para sa pamilya ko, pulong ni Feli sa kanyang sarili. Isang mantra na ginagamit niya upang lunurin ang boses ng kanyang sariling dangal na sumisigaw sa pagtutol. Ang dulo ng panulat ay lumapat sa papel. Sa bawat kurba ng kanyang pirma, naramdaman ni Feli ang pagkawala ng huling bahagi ng kanyang kalayaan.
Ang bawat titik ng kanyang pangalan ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang puso. Nang matapos siya, iniabot niya ang folder kay Gabriel nang hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Tumango si Gabriel at itinago ang folder. Aalis tayo bukas ng umaga. Iwan mo na ang lahat ng alaala mo sa lugar na ito, Feli. Mula ngayon, ikaw na ang Mrs. Gabriel Valeriano at sisiguraduhin nating ang mga luhang ibinuhos mo rito ay babayaran nila ng higit pa sa ginto. Nang makaalis si Gabriel, naiwan si Feli sa dilim. Yakap-yakap ang kanyang sarili habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa bubong na yero. Lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa katahimikan ng gabi. Hawak niya ang tseke, ang papel na magliligtas sa kanyang kapatid, ngunit posibleng maging mitsa ng kanyang sariling kapahamakan. Ngunit sa kabila ng takot, may isang maliit na apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Isang apoy na hindi nanggaling sa galit, kundi sa pangangailangang mabuhay. Ngunit habang tinititigan niya ang tsekeng hawak, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Sino ba talaga si Gabriel Valeriano? At anong uri ng kadiliman ang nakatago sa likod ng kanyang mga pangako na tila mas nakakatakot pa kaysa sa impyernong binalak niyang iwanan? Ang amoy ng tundo ay hindi nawawala kahit balutin mo pa ang sarili mo ng pinakamahal na tela. Ang basurang itinapon ko sa labas ng simbahan, bakit ngayon ay naglalakas loob na pumasok at dumumi sa loob ng aking sala? Ang boses ni Doña Isabel ay tila isang matalas na hagupit na bumasag sa karangyaan ng mansyon ng mga De Silva. Nakatayo si Feli sa gitna ng malawak na foyer kung saan ang bawat detalye ng paligid, mula sa kumukutitap na kristal na chandelier hanggang sa malamig na sahig na marmol, ay tila sumisigaw na hindi siya kabilang doon. Hawak ni Feli ang isang maliit na supot ng gamot para sa kanyang kapatid, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya kung bakit niya piniling bumalik sa impyernong ito. Humigpit ang pagkakahawak ni Feli sa kanyang bag hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Nais niyang sumagot. Nais niyang isigaw na siya ay asawa na ni Gabriel, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang mantsa na hindi niya mabura-bura sa kanyang pagkatao. Mrs. Valeriano na siya ngayon, Doña Isabel. At bilang asawa ko, may karapatan siyang tumapak sa kahit anong lupang naisin niya, lalo na kung ang lupang iyon ay nakatayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ang boses ni Gabriel ay malalim at puno ng banta habang humahakbang siya palapit. Inilalagay ang kanyang kamay sa likod ni Feli bilang proteksyon. Ngunit si Doña Isabel ay hindi natinag. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga matang kasing lamig ng yelo. Asawa, isang kasunduan na binalot sa papel, Gabriel. Ngunit huwag mong kalilimutan, Feli. Ang bawat butil ng kaning kinain mo mula pagkabata, ang bawat damit na itinapis mo sa iyong katawan bago ka natutong maging taksil, ay galing sa aking bulsa. Utang na loob ang tawag doon. Isang utang na kahit mamatay ka ay hindi mo mababayaran. Sa sandaling iyon, lumitaw si Rafael sa itaas ng hagdanan. Ang kanyang hitsura ay gulo-gulo. Ang mga mata ay mapulang tila, hindi nakatulog, at may bakas ng alak sa kanyang boses. Bumaba siya ng dahan-dahan, ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila mga martilyong tumatama sa katahimikan ng silid. Akala mo ba ay ligtas ka na dahil may bago ka ng tagapagtanggol? Bulong ni Rafael nang makalapit siya kay Feli, sapat na upang maramdaman ni Feli ang kanyang mainit at mabahong hininga. Sa akin ka pa rin babalik, Feli, dahil alam nating dalawa na ikaw ay taga-Tondo lang at ang mga katulad mo ay madaling paamuhin. Gusto ni Feli na umiwas, ngunit ang presensya ni Rafael ay tila isang lason na nagpaparalisa sa kanya.
Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang alaala ng video sa simbahan ay muling sumariwa, tila isang paulit-ulit na bangungot. Tama na ang dula-dulaan, pagputol ni Doña Isabel. Ang kanyang boses ay naging kasing pait ng apdo. Kung gusto mong manatili rito at hindi ko ipahiya ang pamilya mo sa buong bansa dahil sa pagnanakaw na alam nating pareho mong kayang gawin, magtrabaho ka. May malaking order ang Imperyo de Silva. Kailangan ng mga kamay na sanay sa hirap. Bumalik ka sa Syong Tahi, Feli. Doon ka nararapat, sa gitna ng alikabok at ingay ng mga makina, hanggang sa mabayaran mo ang huling sentimo ng utang mo sa akin. Itinuro ni Doña Isabel ang madilim na pasilyo patungo sa likod ng mansyon, kung saan matatagpuan ang Syong Tahi. Isang lugar na naging saksi sa libu-libong oras ng paghihirap ni Feli noong bata pa siya. Huwag mong subukang tumanggi, banta ni Isabel habang dinudukot ang isang tumpok ng mga lumang tela mula sa isang basket at itinapon ito sa paanan ni Feli. Ang mga tela ay lumikha ng isang malungkot na tunog habang humahampas sa marmol, nagpapadpad ng alikabok sa hangin. Tahiin mo ang mga ito at siguraduhin mong walang kahit isang pagkakamali dahil ang bawat maling tahi ay ibabawas ko sa pambayad sa ospital ng kapatid mo. Tumingin si Feli kay Gabriel, naghahanap ng lakas. Ngunit nakita niyang ang mga mata ni Gabriel ay nakatitig ng matalim kay Isabel. Tila may ibang plano. Nakaramdam si Feli ng isang matinding pag-iisa. Sa gitna ng karangyaan, siya ay muling naging alipin. Yumuko si Feli at dahan-dahang pinulot ang mga tela. Ang bawat hibla ng tela ay tila may bigat ng isang bundok. Habang hinahawakan niya ang magaspang na materyales, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang tinik na lalong bumaon sa kanyang puso. Hanggang kailanin siya magiging bilanggo ng isang utang na hindi naman siya ang gumawa? At sa loob ng madilim na silid-tahi, ano pang mga lihim ang nakatago sa ilalim ng mga tumpok ng tela na maaaring tuluyang sumira o magligtas sa kanya? Pasalamat ka at binibigyan pa kita ng pagkakataong pagbayaran ng kahihiyang dinala mo sa pamilyang ito sa pamamagitan ng marangal na pagtatrabaho. Huwag kang mag-inarte, Feli, dahil ang pawis mo ay kulang papambura sa dumi ng pangalan mo. Ang tinig ni Doña Isabel ay tila isang matalim na gunting na gumugupit sa huling piraso ng pasensya ni Feli. Sa loob ng Syong Tahi, ang hangin ay tuyot at puno ng maliliit na himaymay ng tela na tila nanunuot sa bawat hininga. Ang init ay nagmumula sa mga lumang makinang dipadyak na walang tigil sa pag-ikot, lumilikha ng isang maindayog at nakakarinding tunog na tila tibok ng isang pusong pagod na pagod na. Habang ang mga salita ng matanda ay umaalingaw-ngaw, ang mga kamay ni Feli ay patuloy sa mabilis na paggalaw sa ilalim ng karayom. Ang kanyang mga daliri ay may mga bakas na ng kalyo at ang isa sa mga ito ay may sariwang sugat mula sa pagkakamaling dulot ng pagod. Ngunit hindi siya tumigil. Ang bawat tahi ay tila isang hakbang palayo sa kanyang sariling kaligayahan at bawat metro ng telang natatapos niya ay tila isang patunay ng kanyang pagkakaalipin. Lumingon si Feli sa kanyang paligid. Ang mga kasamahan niya, ang mga kababaihang tila mga anino na lamang sa loob ng madilim na silid, ay nakayuko rin at walang imik. Nakita niya ang isang matandang babae, si Aling Maria, na ang mga mata ay malabo, ngunit patuloy pa rin sa pagsuot ng sinulid sa butas ng karayom. Ang mga kababaihang ito ang naging pamilya ni Feli sa loob ng maraming taon, mga biktima rin ng sistemang binuo ng mga De Silva. Isang sistemang ang tanging layunin ay pilitin ang mga mahihirap na magpasalamat sa kanilang sariling paghihirap. Opo, Doña Isabel, tinatapos ko na po ang mga kurtina para sa inyong pagdiriwang. Mahinang sagot ni Feli. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na nalunod sa ingay ng mga makina. Hindi siya tumingin sa matanda dahil alam niyang ang makikita lang niya ay ang mapang-aping ng ngiti nito
na tila isang lason sa kanyang diwa. Nang makaalis si Doña Isabel, lumapit si Aling Maria kay Feli at hinawakan ang kanyang balikat. Ang kamay ng matanda ay magaspang, ngunit may dalang init na tila isang yakap ng isang ina. Huwag mong hayaang kainin ng galit ang iyong puso, anak. Ang telang ito ay maaring maging gapos, ngunit sa mga kamay ng isang mahusay na mananahi, maaari rin itong maging sandata. Ngumiti ng bahagya si Feli, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malungkot. Hanggang kailan po natin titiisin ito, Aling Maria? Ang sabi niya ay utang na loob, pero parang buhay na natin ang kinukuha niya. Bago pa makasagot ang matanda, pumasok si Gabriel sa siyong tahi. Ang kanyang presensya ay tila isang bugso ng sariwang hangin sa gitna ng maalinsangang silid. Tumigil ang lahat sa paggawa. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka kung bakit ang isang kagaya ni Gabriel ay naroon sa lugar ng mga dukha. Lumapit si Gabriel kay Feli at kinuha ang kanyang mga kamay mula sa makina. Inobserbahan niya ang mga sugat sa daliri ni Feli at sa isang sandali, ang kanyang malamig na ekspresyon ay napalitan ng isang pag-aalalang hindi niya maikubli. Umuwi na tayo, Feli. Tapos na ang oras ng trabaho mo. Hindi pa maaari, Gabriel. Kailangan itong matapos ngayong gabi kung hindi ay... Sabi ko, tapos na. Madiing ulit ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng bato. Tumingin siya sa mga thomay at pagkatapos ay muling bumaling kay Feli. Hindi ka alipin dito. Ikaw ay asawa ko. At kung sino man ang humahadlang sa pag-alis mo, kailangang dumaan muna sa akin. Dahan-dahang tumayo si Feli. Nararamdaman ang pagkirot ng kanyang likod at ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Habang inaalalayan siya ni Gabriel palabas, dumaan sila sa isang saradong silid kung saan narinig ni Feli ang boses ni Doña Isabel na tila may kausap sa telepono. Ang boses nito ay puno ng pananabik at kasamaan. Siguraduhin mong sa susunod na linggo ay malinis na ang lahat sa tondo. Hindi ko kailangan ng mga squatter sa lupang iyon. Gamitin mo ang lahat ng dahas kung kailangan, basta makuha natin ang titulo. Ang mga taong iyon ay madaling paalisin, bigyan niyo lang ng kaunting barya o takutin niyo ng apoy. Tumigil si Feli sa paglalakad. Ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo. Ang tondo, ang lugar kung saan siya lumaki, kung saan nakatira ang kanyang pamilya at ang mga taong mahal niya, ay nakatakdang wasakin ng mga kamay ni Doña Isabel. Ang bawat patak ng pawis niya sa loob ng siyong tahi ay tila naging walang silbi kung ang lupang kinalakihan niya ay kukunin din sa kanila ng walang laban. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang braso. Nararamdaman ang panginginig ni Feli. Narinig mo ba yon? Bulong ni Feli, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at nagbabadyang luha. Tumango si Gabriel. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan natin silang pabagsakin, Feli. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa lahat ng mga taong inaapi nila. Habang naglalakad sila palayo sa mansyon sa ilalim ng madilim na langit, ang isipan ni Feli ay tila isang gulugulong sinulid. Ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan, at ang kanyang dignidad ay nasa bingit ng panganib. Ngunit sa gitna ng takot, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Kung ang pagiging mananahi ang nagdala sa kanya sa impyernong ito, ang pagiging mananahi rin ba ang magbibigay sa kanya ng kapangyarihang putulin ang mga tali ng kawalang katarungan? At sa pagdating ng susunod na linggo, magagawa ba niyang iligtas ang tondo bago ito tuluyang lamunin ng apoy ng kasakiman ni Doña Isabel? Ang pangalan ng nanay ko. Bakit ito nakasulat sa ilalim ng iyong mga nakaw na tagumpay, Doña Isabel? Ang tanong na ito ay tila isang multong bumangon mula sa limot habang hawak ni Feli ang isang lumang piraso ng papel na nakuha niya mula sa isang nakatagong drawer sa loob ng opisina ni Doña Isabel. Habang ang buong mansyon ay abala sa paghahanda para sa isang malaking salo-salo,
Si Feli ay inutusang maglinis ng mga gamit na hindi na ginagamit. Sa kanyang mga kamay ay isang maruming basahan, ngunit ang papel na kanyang natuklasan ay mas malinis pa sa budhi ng mga taong nakatira sa bahay na iyon. Ito ay isang disenyo ng isang trahe de boda, isang obra maestra na puno ng mga detalyadong burda ng sampagita. Sa ibabang bahagi, sa isang maliit at halos hindi na mabasa na sulat kamay ay nakalagay ang pangalang Elena Santos, ang kanyang ina. Ang dibdib ni Feli ay tila hinahabol ng isang dambuhalang alon. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang disenyo na ito ang nagpanalo kay Doña Isabel sa isang prestihiyosong kompetisyon. 3 dekada na ang nakalilipas, ang kompetisyong naging pundasyon ng Imperyo de Silva. Ang kanyang ina, na namatay sa hirap at pagod bilang isang hamak na mananahi, ang tunay na utak sa likod ng lahat ng ito. Naramdaman ni Feli ang pag-init ng kanyang mga mata at isang patak ng luha ang bumagsak sa lumang papel, tila isang basbas para sa alaala ng kanyang ina. Ang katahimikan ng silid ay tila naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Feli, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Gabriel ay nagmula sa pintuan, dahilan upang mapatalon si Feli sa gulat. Mabilis na pinunasan ni Feli ang kanyang mga mata at sinubukang itago ang papel, ngunit huli na. Lumapit si Gabriel at sa kanyang mga mata ay nakita ang isang pamilyar na lungkot na tila sumasalamin sa nararamdaman ni Feli. Kinuha ni Gabriel ang papel at tinitigan ito ng matagal. Si Elena Santos. Siya ang dahilan kung bakit ako naririto, mahinang wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang pag-amin na matagal na niyang kinikimkim. Hindi lang ang nanay mo ang ninakawan ng pangarap, Feli. Ang tatay ko. Siya ang dating accountant ng mga De Silva. Nang malaman niya ang tungkol sa mga pekeng dokumento at pagnanakaw ng mga disenyo ni Elena, binaligtad siya ni Doña Isabel. Pinalabas nilang siya ang nagnakaw ng pera ng kumpanya. Namatay siyang may mantsa ang pangalan sa loob ng isang madilim na selda. Tumingin si Feli kay Gabriel at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalaki sa likod ng malamig na maskara ng isang abogado. Ang kanilang mga hapdi ay tila 2 ilog na nagtagpo sa isang dagat ng paghihiganti. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Feli. Ang kanyang palad ay magaspang, ngunit nagbibigay ng kakaibang lakas. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Feli. Ang bawat tahi mo saksyong tahi at ang bawat dokumentong hinahanap ko ay mga bala nating gagamitin para pabagsakin ang kanilang kaharian. Bulong ni Gabriel habang ang kanilang mga mukha ay magkalapit, sapat na upang maramdaman nila ang init ng hininga ng isa't isa sa gitna ng malamig na silid. Sa sandaling iyon, ang tensyon sa pagitan nila ay tila isang kwerdas ng gitara na hinila ng mahigpit, puno ng mga emosyong hindi maipaliwanag. Hustisya, pagkakaisa, at isang umuusbong na pagtingin na hindi bahagi ng kanilang kontrata. Ngunit ang katahimikan ng kanilang paglalapit ay biglang bumasag nang mag-vibrate ang cellphone na ni Gabriel sa ibabaw ng mesa. Ang tunog nito sa ibabaw ng matigas na kahoy ay tila isang babala na nagpabalik sa kanila sa realidad. Kinuha ni Gabriel ang telepono at tiningnan ang screen. Isang hindi kilalang numero. Hello? Sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay muling naging formal at matigas. Katahimikan ang sumunod sa kabilang linya bago isang boses ng isang matandang lalaki ang narinig. Tila hirap na hirap sa paghinga, ngunit puno ng determinasyon. Attorney Gabriel, buhay pa ako. Ang testigo sa nangyari kay Elena Santos at sa tatay mo. Huwag kang magtitiwala kahit kanino sa loob ng mansyong iyon. Alam nila ang tungkol sa'yo. Napatayo ng tuwid si Gabriel. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sino ito? Nasaan ka? Ngunit ang tawag ay naputol. Iniwan lamang ang tunog ng abalang linya na tila isang huling hininga. Tumingin si Gabriel kay Feli. Ang kanyang mukha ay namumutla.
Ang panganib na kanilang kinakaharap ay hindi na lamang usapin ng pera at pangalan. Ito ay usapin na ng buhay at kamatayan. Sino ang matandang lalaki sa kabilang linya at bakit niya kilala ang mga magulang ni na Feli at Gabriel? Habang ang gabi ay lumalalim, isang mas malaking anino ang tila bumabalot sa mansyong de Silva. Magagawa pa ba nilang ituloy ang kanilang plano ngayong alam na ng kalaban ang kanilang bawat galaw? Aha! Isang hamak na mananahi na nangarap maging reyna. Ngunit sa huli ay mananatiling isang laruan na pwedeng palit-palitan. Huwag kang umasta na parang may halaga ka, Feli. Dahil kahit balutin ka pa ng ginto ni Gabriel, amoy tondo ka pa rin. Ang boses ni Rafael ay puno ng panunuya habang hinaharangan niya ang daan ni Feli sa madilim na pasilyo ng mansyon. Kagagaling lang ni Feli sa kusina upang kumuha ng mainit na tubig para sa kanyang nakababatang kapatid, isang payak na tungkulin na ginagawa niya ng may buong pagmamahal sa kabila ng pagod. Ang usok mula sa baso ay marahang humahalo sa malamig na hangin, tila sumasagisag sa katahimikan ni Feli sa gitna ng pang-aapi. Ipinatong ni Rafael ang kanyang kamay sa dingding, kinukulong si Feli sa isang sulok. Ang amoy ng alak mula sa kanyang hininga ay naging kasing pait ng mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Inilapit niya ang kanyang mukha at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang mapanganib na halo ng paghahangad at poot. Akala mo ba ay mahal ka ni Gabriel? Bulong ni Rafael, ang kanyang tinig ay tila isang lason na dahan-dahang nanunuot sa pandinig ni Feli. Ginagamit ka lang niya, Feli. Isang kasangkapan para sirain ang pamilya ko. Kapag nakuha na niya ang gusto niya, ibabalik ka rin niya sa putikan kung saan ka nanggaling. Dahil sa mundong ito, ang mga katulad mo ay hindi minamahal. Sila ay ginagamit lang. Naramdaman ni Feli ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang nais itanim ni Rafael sa kanyang isipan. Ang kanyang mga kamay, na may mga bakas ng kalyo mula sa pagtatahi, ay humigpit sa hawak na baso hanggang sa maramdaman niya ang init nito na tila nanunog sa kanyang balat. Nais niyang sumagot, nais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang bawat salita ni Rafael ay tila isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Umalis ka sa harap ko, Rafael. Mahinang wika ni Feli. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng paninindigan. May asawa na ako at hinding-hindi ako magiging laruan mo o ng kahit sino. Tumawa si Rafael ng malakas, isang tunog na tila mga basag na kristal na kumakalansing sa katahimikan. Asawa? Isang papel na walang saysay. Halika rito, tikman mo ang buhay na dapat ay sayo. Sa isang biglang galaw, hinablot ni Rafael ang braso ni Feli at pilit na inilalapit ang isang baso ng alak sa kanyang mga labi. Ang alak ay tumapon sa dibdib ni Feli, nag-iiwan ng isang malamig at malagkit na pakiramdam na tila isang malaking kahihiyan. Ngunit bago pa man tuluyang magtagumpay si Rafael, isang matitigas na kamay ang humawak sa kanyang balikat at marahas siyang inilayo. Si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at ang kanyang mga panga ay nagngangalit na tila isang leon na handang sumakmal. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Gabriel ay pumuno sa pasilyo, tila isang babala ng paparating na unos. Huwag mong susubukan na hawakan ang asawa ko muli, Rafael, kung ayaw mong makita ang impyernong matagal ko nang inihanda para sa'yo. Ang boses ni Gabriel ay naging kasing lamig ng yelo. Bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. Agad na binalot ni Gabriel ang kanyang braso sa balikat ni Feli, inaalalayan itong lumayo. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, humabol ng huling salita si Rafael, isang bulong na sapat lamang para marinig ni Feli. Tanungin mo siya, Feli. Tanungin mo siya kung bakit ka talaga niya pinakasalan. Tanungin mo siya tungkol sa mga dokumentong itinatago niya sa loob ng kanyang vault. Nang makarating sila sa loob ng kanilang silid, binalot ng isang mabigat na katahimikan ang paligid.
Inabutan ni Gabriel si Feli ng isang malinis na tuwalya, ngunit hindi ito kinuha ni Feli. Nakatitig lang siya sa sahig, habang ang amoy ng alak sa kanyang damit ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga salita ni Rafael. Feli, huwag kang makikinig sa kanya. Sinisiraan lang niya ako dahil alam niyang matatapos na ang kanilang paghahari. Sabi ni Gabriel, sinusubukang hawakan ang kamay ni Feli. Ngunit sa unang pagkakataon, iniwas ni Feli ang kanyang kamay. Tumingin siya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at namumuong luha. Totoo ba, Gabriel? Ginagamit mo lang ba ako para sa iyong paghihiganti? Bahagi lang ba ako ng isang plano na kung saan ako ang nakataya habang ikaw ang nanonood? Hindi agad nakasagot si Gabriel. Ang kanyang pananahimik ay tila isang kumpirmasyon na nagpabagsak sa huling pader ng tiwala ni Feli. Ang bawat sandali ng kanilang pagkakalapit, ang bawat haplos na akala ni Feli ay totoo, ay tila naging mga pirapirasong salamin na sumasalamin sa isang mapait na katotohanan. Lumakad si Gabriel patungo sa bintana, nakatingin sa kadiliman ng gabi. May mga bagay na kailangang gawin para makuha ang hustisya, Feli. Ngunit hindi iyon nangangahulugang wala kang halaga sa akin. Hindi sapat ang sagot na yon para sa pusong sugatan. Habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa labas, ang katahimikan sa pagitan nila ay lalong lumalim, tila isang malawak na bangin na unti-unting naglalayo sa kanilang mga kaluluwa. Sino nga ba ang tunay na kaaway ni Feli? Ang mga taong harap-harapang nananakit sa kanya o ang taong nagliligtas sa kanya ngunit may itinatagong lihim na maaring tuluyang sumira sa kanyang pagkatao? At ano ang nakatago sa loob ng vault ni Gabriel na kinatatakutan niyang malaman ni Feli? Ate, tulungan mo kami. Sinunog nila ang bahay natin. Si Lito, marami siyang dugo, hindi siya gumagalaw, ate. Ang boses ni Maymay sa kabilang linya ng telepono ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng silid-tahi ni Feli. Sa sandaling iyon, hawak ni Feli ang isang napakahabang telang seda, kulay ginto at nagniningning na kanyang binubordahan ng mga mamahaling kristal para sa isusuot ni Doña Isabel sa darating na gabi ng parangal. Ang bawat tusok ng karayom ni Feli ay tila isang pagsamba sa karangyaan ng taong nagpahirap sa kanya. Habang sa kabilang panig ng lungsod, ang kanyang sariling mundo ay nilalamon na ng apoy. Dahan-dahang nalaglag ang gintong sinulid mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo at ang tanging naririnig ni Feli ay ang mabilis at marahas na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang paligid ay biglang naglaho. Ang amoy ng mamahaling pabango sa mansyon ay napalitan ng imahinasyong amoy ng nasusunog na yero at plastik mula sa tondo. Naramdaman niya ang isang matinding lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang lalamunan hanggang sa hindi na siya makahinga. Lito, Maymay. Bulong ni Feli, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Ang basong hawak niya ay binitawan niya nang hindi namamalayan at ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila hudyat ng kanyang tuluyang pagkagunaw. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pintuan, ngunit hinarangan siya ng mga tauhan ni Doña Isabel. Sa gitna ng pasilyo, nakatayo ang matanda, suot ang kanyang mapanuyang ngiti at hawak ang isang rosaryo. Tila ba hindi niya alam ang karahasang kasalukuyang nagaganap sa utos niya? Saan ka pupunta, Feli? Hindi pa tapos ang trabaho mo. Ang dangal ng pamilya de Silva ay nakasalalay sa damit na yan. Malamig na wika ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa. Ang kapatid ko, ang bahay namin sa Tondo. Pinasara niyo ang lugar na yon. Doña Isabel, nagmamakaawa ako, kailangan kong pumunta sa ospital. Pagsusumamo ni Feli habang lumuluhod sa harap ng matanda. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy, bumabasa sa mamahaling sahig
na marmol. Humalakhak ng mahina si Isabel, isang tunog na tila kalansing ng kadena sa pandinig ni Feli. Ospital? Saan ka kukuha ng pambayad? Ang pamilya mo ay walang kahit isang kusing. Ngunit dahil mabuti akong tao, bibigyan kita ng pagkakataon. Inilabas ni Isabel ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Isang kasunduan, isang pag-amin na si Feli ang nagnakaw ng malaking halaga mula sa pondo ng syuong tahi noong nakaraang buwan. Isang kasalanang hindi kailanman ginawa ni Feli. Pirmahan mo ito at ibibigay ko sa iyo ang perang kailangan para mailigtas ang kapatid mo. Ngunit kung tatanggi ka, pababayaan ko siyang mamatay sa kalsada na parang isang ligaw na aso. Banta ni Isabel. Ang kanyang boses ay naging kasing pait ng lason. Pirma o kamatayan ng kapatid mo? Pumili ka, Feli. Nanginginig ang buong pagkatao ni Feli habang nakatingin sa panulat na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Alam niyang kapag pinirmahan niya ito, tuluyan nang mawawala ang kanyang dangal at maari siyang makulong. Ngunit sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Lito, ang kanyang bunsong kapatid na wala pang malay at nag-aagaw buhay dahil sa kasakiman ng mga taong nasa harap niya. Sa sandaling iyon, ang sakripisyo ay hindi na lamang isang salita. Ito ay naging isang madilim na landas na kailangan niyang lalakaran. Hinawakan ni Feli ang panulat. Ang bawat daliri niya ay tila may bigat ng 1 toneladang bakal. Ang kanyang puso ay nagdurugo sa bawat segundong lumilipas. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Bulong niya sa kawalan bago ilapat ang dulo ng panulat sa papel. Habang isinusulat niya ang kanyang pangalan, naramdaman ni Feli ang huling bahagi ng kanyang kaluluwa na tila humiwalay sa kanyang katawan. Ang pirma niya ay tila isang mantsa ng tinta na hinding-hindi na mabubura. Ngunit habang tinatanggap ni Isabel ang papel nang may tagumpay sa kanyang mga mata, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Feli. Tila isang sumpa na bumabalot sa gabi. Maililigtas nga ba ng kanyang pagpapakababa ang buhay ni Lito? O ito na ang simula ng isang mas malalim na bitag na inihanda ni Doña Isabel para sa kanya at kay Gabriel? At nasaan si Gabriel sa oras na kailangan niya ng masasandalan? Huwag kang iiyak, Feli. Binili ko na ang iyong katotohanan at mula sa sandaling ito, pag-aari ko na ang bawat hininga mo. Ang iyong pangalan ay nakaukit na sa papel na ito bilang isang magnanakaw at iyan ang tatak na dadalhin mo hanggang sa iyong huling hantungan. Ang boses ni Doña Isabel ay tila isang malamig na hangin na nagmula sa kailaliman ng lupa, habang dahan-dahan niyang tinitiklop ang papel na may pirma ni Feli. Sa loob ng silid, ang tanging maririnig ay ang mabigat at pasumpong-sumpong na paghinga ni Feli. Ang panulat na kanyang ginamit ay dahan-dahang gumulong mula sa mesa at bumagsak sa sahig. Isang tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang kalayaan. Naramdaman ni Feli ang isang matinding panginginig na nagsisimula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng talino sa paglikha ng kagandahan, ngayon ay tila marumi at puno ng mantsa ng tinta na hinding-hindi na mabubura ng kahit anong sabon. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na pagtambol sa kanyang dibdib na nagpapaalala sa kanya na wala na siyang balikan. Ito ang tseke. Dalhin mo sa ospital. Ngunit tandaan mo, Feli, ang bawat sentimo niyan ay may kapalit na pagsunod. Huwag kang magkakamaling lumapit kay Gabriel o magsabi ng kahit ano. Dahil sa isang kumpas ng kamay ko, ang kapatid mo ay mawawala ng hininga sa loob ng silid na yon. Dagdag ni Isabel bago siya lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol ay tila isang mabilis na martilyo na nagpapako sa kabaong ng dangal ni Feli. Nang makarating si Feli sa ospital, ang amoy ng alkohol at gamot ay tila sumakal sa kanya. Nakita niya si Maymay na nakaupo sa sahig ng koridor, yakap ang kanyang mga tuhod
at ang mukha ay puno ng uling at luha. Ang hitsura ng kanyang kapatid ay tila isang salamin ng pagkawasak ng kanilang tahanan sa tondo. Ate, akala ko hindi ka na darating. Hagulgol ni Maymay habang yumayakap sa baywang ni Feli. Ang init ng katawan ni Maymay ay nagpaalala kay Feli kung bakit niya ginawa ang pinakamasakit na desisyon sa kanyang buhay. Pumasok si Feli sa intensive care unit. Doon, nakita niya si Lito. Ang kanyang bunsong kapatid na dati ay puno ng buhay. Ngayon ay nakahiga at tila isang statwang gawa sa porselana. Ang bawat tunog ng makina na nagpapakita ng pintig ng puso nito ay tila isang mabilis at nakakarinding ritmo sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng silid. Ang mga tubo na nakakabit sa katawan nito ay tila mga baging na sumasakal sa pag-asa ni Feli. Hinalikan ni Feli ang noo ng kapatid. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa maputlang pisngi ni Lito. Ligtas ka na, Lito. Ako na ang bahala. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan, pulong niya sa wikang Tagalog na puno ng pait. Sa kalagitnaan ng kanyang pagdadalamhati, bumukas ang pinto ng silid at iniluwan nito si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at galit. Agad niyang nakita ang tseking hawak ni Feli na may pirma ni Doña Isabel. Feli, anong ginawa mo? Bakit galing sa kanya ang perang pambayad mo rito? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng tensyon. Hindi makatingin si Feli sa mga mata ni Gabriel. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na unti-unting naghihiwalay sa kanilang dalawa. Wala akong choice, Gabriel. Ang kapatid ko ang nakataya rito. Wala ka rito nang kailangan kita. Wala ang hustisya mo nang nag-aagaw buhay si Lito. Hinawakan ni Gabriel ang balikat ni Feli. Sinusubukang iharap ito sa kanya, ngunit marahas na kumawala si Feli. Ginawa mo ang gusto niya, Feli. Ibinigay mo sa kanya ang sandata para sirain ka. Hindi mo ba naiintindihan? Ngayon, hawak na niya ang leeg mo. Wala akong pakialam sa leeg ko. Ang mahalaga ay humihinga pa ang kapatid ko. Sigaw ni Feli. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng ospital. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa halo-halong pagmamahal at desperasyon. Ngunit ang kanilang pagtatalo ay naputol nang dumating ang mga tauhan ni Doña Isabel. Mrs. Valeriano, pinapatawag na po kayo ni Doña Isabel. Sabi niya, ay kailangan nyo nang bumalik sa mansyon upang ituloy ang inyong mga tungkulin. Bawal po kayong lumabas hanggat hindi natatapos ang order para sa gala. Tumingin si Feli kay Gabriel sa huling pagkakataon. Isang tingin na puno ng pamamaalam at paghingi ng tawad. Sumama siya sa mga lalaki. Iniwan si Gabriel na nakatayo sa gitna ng malamig na koridor. Habang sakay ng sasakyan pabalik sa mansyon, na tila isang bilangguan na gawa sa ginto, naramdaman ni Feli ang isang kakaibang bigat sa kanyang bulsa. Doon, nakatago ang isang maliit na susi na ibinigay sa kanya ni Aling Rosa bago siya umalis ng Syuong Tahi. Isang susi na ayon sa matanda ay magbubukas sa isang nakaraang mas madilim pa sa gabi. Magagawa pa ba ni Feli na gamitin ang susing iyon habang siya ay nakakulong sa ilalim ng pagmamanman ni Isabel? At ano ang gagawin ni Gabriel ngayong alam niyang mas malalim na ang bitag na kinalalagyan ng babaeng unti-unti na niyang minamahal? Wala nang halaga ang mga luha mo, Feli. Ang luhang hindi na uuwi sa gawa ay parang ulan sa gitna ng dagat. Walang silbi at mabilis na nalalamon ng alat. Ang boses ni Aling Rosa ay mahina, ngunit puno ng kapangyarihan habang lumalapit siya kay Feli sa loob ng madilim na silid-tahi. Ang gabi ay malalim na at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit at aandap-andap na bumbilya sa kisame na nagbibigay ng mahahabang anino sa mga tumpok ng tela na tila mga nagmamasid na multo. Si Feli ay nakaupo sa harap ng kanyang makina. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa telang ginto, ngunit ang kanyang diwa
ay tila nawawala sa kawalan. Naramdaman ni Feli ang hapdi ng karayom na muling tumusok sa kanyang daliri. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya binawi ang kanyang kamay. Hinayaan niyang dumaloy ang isang patak ng dugo sa tilang sutla. Ang sakit sa kanyang katawan ay wala pa sa kalahati ng sakit na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Isang uri ng sakit na tila unti-unting pumapatay sa bawat hibla ng kanyang pag-asa. Aling Rosa, pagod na po ako. Kahit anong gawin ko, lagi silang nauuna. Hawak na ni Doña Isabel ang buhay ko, ang dangal ko, at ang kaligtasan ng kapatid ko. Bulong ni Feli, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsuko. Hinawakan ni Aling Rosa ang balikat ni Feli. Ang kanyang malamig at kulubot na kamay ay nagbigay ng kakaibang kaba sa dalaga. Gamitin mo ang susi, Feli. Ang susing ibinigay ko sa iyo ay hindi lamang para sa isang lumang baul. Ito ang susi sa katotohanang matagal nang ibinaon ni Isabel sa ilalim ng mansyong ito. Dahan-dahang kinuha ni Feli ang maliit na susi mula sa kanyang bulsa. Sa ilalim ng malaking lamesa ng pagtabas, nakatago ang isang maliit na cabinet na kahoy, luma at tila kinalimutan na ng panahon. Nang ilapat ni Feli ang susi at marinig ang pag-ikot ng mekanismo sa loob ng kandado, tila ba bumukas din ang isang pintuan sa kanyang gunita. Sa loob ng cabinet, natagpuan ni Feli ang isang lumang tala-arawan at mga orihinal na guhit ng mga damit. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa pinakailalim ay may isang sulat na may selyo ng isang ospital mula 30 taon na ang nakalilipas. Binasa ni Feli ang sulat at ang bawat salita ay tila isang mitsa na sumisindi sa isang malaking pagsabog sa kanyang isipan. Hindi namatay ang kanyang ina dahil sa sakit. Namatay ang kanyang ina dahil sa matinding stress at kawalan ng atensyong medikal matapos siyang pagbintangan ni Doña Isabel ng pagnanakaw ng mga disenyo, ang eksaktong paraan na ginamit ni Isabel kay Feli ngayon. Ang kasaysayan ay umuulit at ang mga De Silva ay nabuhay sa loob ng maraming dekada sa pamamagitan ng paglamon sa dugo at talino ng mga katulad ni Feli. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid bago ito pinalitan ng isang mahaba at malalim na hininga ni Feli. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay natuyo, pinalitan ng isang malamig at matalim na liwanag. Hindi na siya ang Feli na laging yumuyuko. Ang apoy ng galit ay hindi na sumusunog sa kanya. Ito na ang nagbibigay sa kanya ng liwanag. Tumayo si Feli at kinuha ang isang gunting na nakapatong sa mesa. Ang tunog ng pagtalas ng mga bakal nito ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Tumingin siya sa salamin na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang isang babaeng sugatan, ngunit hindi talunan. Sa isang mabilis na galaw, ginupit ni Feli ang kanyang mahabang buhok hanggang sa balikat. Ang mga hibla ng buhok na nahulog sa sahig ay tila simbolo ng kanyang lumang pagkatao na kanyang tinatalikuran. Tapos na ang pagiging martir. Aling Rosa, wika ni Feli, ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng diamante. Kung ang gintong telang ito ang gusto ni Doña Isabel para sa kanyang dangal, ibibigay ko ito sa kanya. Ngunit titiyakin ko na ang bawat tahi nito ay magiging mitsa ng kanyang sariling pagkagunaw. Lumingon siya sa pintuan at nakita si Gabriel na nakatayo roon. Pinapanood ang kanyang pagbabago. Hindi nagsalita si Gabriel, ngunit ang isang maliit na tango mula sa kanya ay sapat na upang malaman ni Feli na mayroon siyang kakampi sa gitna ng digmaan. Ngunit habang tinititigan ni Feli ang gintong tela, isang mapanganib na plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Paano niya gagamitin ang sining na itinuro sa kanya ng kanyang ina upang ilantad ang mantsa sa kaluluwa ng mga De Silva? At sino ang testigo na binanggit sa telepono na maaaring maging huling pako sa kabaong ni Doña Isabel? Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Feli habang muli niyang hinahawakan ang karayom. Sa labas,
Ang kulog ay gumuhit sa langit, tila isang hudyat na ang tunay na bagyo ay darating pa lamang. Bakit ang daling sabihing mahal kita? Pero bakit ang hirap maniwala na sapat na ako para ipaglaban? Ang tanong na ito ay tila isang piping sigaw sa isipan ni Feli habang dahan-dahang hinahaplos ni Gabriel ang kanyang bagong gupit na buhok. Sa loob ng silid-aklatan ni Gabriel, ang tanging tunog na maririnig ay ang mahinang paglagutok ng kahoy sa fireplace at ang mabigat na paghinga ng dalawang taong pilit na pinaglalapit ng tadhana sa gitna ng isang digmaan. Ang amoy ng lumang papel at sandalwood ay nagbibigay ng isang mapayapang pakiramdam na tila isang panandaliang pahinga mula sa gulo ng mansyon. Kinuha ni Gabriel ang kamay ni Feli, ang mga daliri ng dalaga na puno ng sugat at kalyo. Kumuha siya ng isang malinis na panyo at dahan-dahang pinunasan ang mantsa ng dugo sa daliri ni Feli. Ang bawat haplos ni Gabriel ay tila isang pakiusap para sa kapatawaran, isang kilos na puno ng pag-aalaga na hindi kailanman naramdaman ni Feli mula sa mga De Silva. Feli, patawarin mo ako. Mahinang bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging paos sa tindi ng emosyon. Patawad dahil wala ako sa tabi mo noong nasunog ang tondo. Patawad dahil hinayaan kong mapilit ka ni Isabel sa kasunduang yon. Mula ngayon, hindi na ako papayag na saktan ka pa ng kahit na sino. Kahit ako pa. Napatingin si Feli sa mga mata ni Gabriel. Nakita niya ang isang katapatan na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Feli sa paligid ng kanyang puso ay dahan-dahang nagbitak. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, nararamdaman ang katatagan ng dibdib nito. Ang init ng katawan ni Gabriel ay tila isang balabal na nagbibigay sa kanya ng proteksyon laban sa lahat ng takot. Ayoko na ng paghihiganti lang, Gabriel, sabi ni Feli. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na sutla. Gusto ko ng hustisya. Gusto kong makita ang nanay ko na nabigyan ng dangal sa huling pagkakataon. At gusto kong maniwala na ang kasunduan nating ito ay hindi lang basta papel. Hinawakan ni Gabriel ang baba ni Feli at iniharap ang mukha nito sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa isang sandali, ang mundo sa labas ay tila naglaho. Inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha, sapat na upang maramdaman ni Feli ang mabilis na tibok ng puso ng lalaki. Isang banayad na halik ang idinapo ni Gabriel sa noo ni Feli, isang pangako ng katapatan na mas malakas pa sa kahit anong salita. Gagamitin natin ang Imperyo Gala, Feli. Ang gintong damit na ginagawa mo ay hindi lang magiging para kay Isabel. Ito ang magiging bitag natin. Paliwanag ni Gabriel habang naglalabas ng mga dokumento mula sa kanyang vault. Nakita ko na ang mga link ng bank accounts ni Isabel sa mga illegal na transaksyon sa Tondo. Kailangan lang natin ng isang pagkakataon para malantad ito sa harap ng media. Nagsimulang magplano ang dalawa. Ang bawat detalye ay tila isang masalimuot na tahi sa isang malaking borda. Habang nag-uusap sila, ang kanilang mga kamay ay nanatiling magkahawak, tila natatakot na. Kapag bumitaw sila, ay muling maglalaho ang lahat. Ang katahimikan ng gabi ay naging kakampi nila. Isang saksi sa alyansang nabuo, hindi lang sa pagitan ng dalawang biktima, kundi sa pagitan ng dalawang pusong nagsisimulang magmahalan sa gitna ng lason. Ngunit sa labas ng pintuan, sa madilim na pasilyo, isang anino ang nananatiling nakatayo. Si Rafael. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang screen nito ay nagpapakita ng isang video recording ng kanilang pag-uusap. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa selos at puot. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit sa tindi ng galit na nararamdaman. Hindi mapapatawad ni Rafael ang makitang masaya ang babaeng itinuring niyang basura sa piling ng kanyang mortal na kaaway. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at puno ng banta. Dahan-dahan siyang umatras sa dilim. Ang tunog ng kanyang mga yabag
ay nalunod sa makapal na alpombra. Ano ang gagawin ni Rafael sa video na kanyang nakuha? Magagawa ba niyang wasakin ang plano ni Feli at Gabriel bago pa man dumating ang gabi ng gala? Habang ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa bintana, ang katahimikan ng mansyon ay tila isang babala na ang pinakamalaking pagsubok ay hindi pa dumarating. Ang bulag na pagtitiwala ay ang pinakamabilis na daan patungo sa sariling pagkagunaw at si Doña Isabel ay mabilis na naglalakad sa landas na iyon nang hindi niya namamalayan. Ang boses ni Feli sa loob ng kanyang isipan ay tila isang malamig na bulong habang pinapanood niya ang matanda na masayang hinahaplos ang gintong telang nakapatong sa manikin. Sa loob ng syuong tahi, ang atmosfera ay tila nagbago. Hindi na ito basta lugar ng pagdurusa, kundi naging isang entablado kung saan si Feli ang direktor. Ang bawat ngiti ni Feli ay tila isang tahi na maingat niyang inilalagay sa isang malaking bitag. Sa mga nakaraang araw, ginamit ni Feli ang bawat pagkakataon upang makalapit sa mga asawa ng mga makapangyarihang politiko at negosyante na bumibisita sa mansyon para sa kanilang mga pasadyang damit. Habang sinusukat niya ang mga bewang at balikat ng mga mariringal na dama, hindi lang sinulid ang kanyang ipinapasok, kundi pati na rin ang mga maliliit na duda tungkol sa kabutihang loob ni Doña Isabel. Napakaganda po ng inyong panlasa, Mrs. Senator, masuyong wika ni Feli habang inaayos ang laylayan ng damit ng isa sa pinakamaimpluwensyang babae sa bansa. Sayang lang po, at ang mga materyales na ginagamit sa imperyo ay madalas na galing sa mga lugar na pilit na kinukuha sa mga mahihirap sa tondo. Pero huwag po kayong mag-alala. Ang damit nyo ay puno ng aking pagmamahal. Ang bawat salita ni Feli ay tila isang butil ng asin na dahan-dahang nagpapalalim sa sugat na hindi pa nakikita ni Isabel. Sa kabilang banda, palihim din niyang tinuturuan ang mga kasamahang mananahi. Sa mga oras ng kanilang pahinga, sa ilalim ng ingay ng mga makinang hindi tumitigil, itinuturo ni Feli kung paano itatago ang kanilang mga pirma sa loob ng mga tupi ng damit. Isang silent rebellion ng mga manggagawang matagal nang ninanakawan ng pagkakakilanlan. Huwag kayong matakot, pulong ni Feli sa kanila habang ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong ng makina ay nagbibigay ng takip sa kanilang pag-uusap. Ang bawat tahi natin ay saksi sa ating hirap. Darating ang araw na tayo naman ang kikilalanin. Habang abala si Feli sa kanyang tahimik na paghihiganti, si Isabel ay lalong nalulunod sa sarili niyang kapalaluan. Para sa matanda, si Feli ay nananatiling sunod-sunuran dahil sa hawak niyang kasunduan. Hindi niya alam na ang bawat pagyuko ni Feli ay isang paraan lamang upang mas masakit ang kanyang pagtayo sa huli. Isang hapon, habang nag-aayos si Isabel ng kanyang mga imbitasyon sa silid tanggap, isang itim na sobre ang iniabot ng kanyang katulong. Ang sobre ay walang pangalan ng nagpadala, tila isang lihim na mensaheng galing sa kailaliman ng gabi. Nang buksan ito ni Isabel, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Sa loob ay may isang lumang litrato. Isang litrato ni Elena Santos, ang ina ni Feli, habang hawak ang isang disenyo na ninakaw ni Isabel. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa. Ang bawat ninakaw ay may katumbas na kabayaran. Ang ginto ay magiging abo sa gabi ng iyong tagumpay. Isang malakas na paglagutok ng kahoy mula sa fireplace ang bumasag sa katahimikan, dahilan upang mapatalon si Isabel sa gulat. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Lumingon siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang sinuman, kundi ang anino ng chandelier na tila isang dambuhalang gagamba sa kisame. Sino ang gumagawa nito? Ritsada ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Agad niyang tinawag si Rafael. Rafael, alamin mo kung sino ang nagpadala nito.
Siguraduhin mong walang makakalabas ng mansyong ito na hindi ko alam. Sa itaas ng hagdanan, nakatayo si Feli, tahimik na pinapanood ang pagkabahala ng matanda. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tila isang lawa na payapa sa ibabaw, ngunit may malalim na agos sa ilalim. Hindi siya ang nagpadala ng sobre, ngunit alam niya kung sino, si Gabriel. Ngunit habang nagtatagumpay ang kanilang plano, isang bagay ang nakalimutan ni Feli. Si Rafael ay hindi lang basta nanonood. Hawak nito ang video ng kanilang pag-uusap ni Gabriel. Sa gitna ng takot ni Isabel, nakita ni Rafael ang pagkakataon upang gamitin ang video na yon para sa kanyang sariling kapakanan. Sino ang unang babagsak sa gabi ng gala? Ang magnanakaw ng disenyo o ang mga nagpaplano ng paghihiganti? Habang ang bawat segundo ay tila isang mabilis na pagtakbo ng orasan, ang tensyon sa loob ng mansyon ay lalong tumitindi, tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Tandaan mo ito, Feli. Ang tagumpay ay para lamang sa mga may pangalan, at ang mga katulad mo ay anino lamang na dadaan sa kasaysayan ng Imperio de Silva ng walang bakas. Ang mga salitang ito ni Doña Isabel ay tila isang malamig na hanging amihan na pumasok sa silid bihisan habang maingat na isinusuot ni Feli ang gintong gown sa matanda. Ang bawat haplos ni Feli sa tela ay tila isang pagsamba sa kanyang sariling kaalipinan, isang meryerang pait na kailangang lunukin upang mabuhay. Habang ang mga daliri ni Feli ay humahawak sa mamahaling sutla, naramdaman niya ang matitilos na kristal na tila mga maliliit na ngiping kumakagat sa kanyang balat. Ang meryerang ito ng buhay, ang mananahi na nagbibihis sa reynang nagnakaw ng kanyang korona, ay tila isang kutsilyong dahan-dahang umiikot sa puso ni Feli. Ang bawat botones na kanyang isinasara ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang sariling dangal. Sa labas ng silid, ang tunog ng orkestra ay nagsisimula nang bumuo ng isang mariringal na himig, hudyat ng pagsisimula ng gabi ng parangal. Ngunit sa loob ng dibdib ni Feli, ang tanging naririnig niya ay ang nakakabinging katahimikan ng isang pusong naghihintay ng tamang sandali upang sumabog. Nanginginig ang mga kamay ni Feli at ang kanyang hininga ay naging mababaw. Tumingin siya sa salamin at nakita ang mapanuyang mukha ni Isabel na nakatitig sa kanya. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Feli ay tila naging isang malabo at madilim na kuwadro. Bakit ang taong pinakamasama ang siyang pinakamakinang sa ilalim ng mga ilaw? At bakit siya, na nagbigay ng lahat, ay nananatiling nasa dilim? Ang malawak na ballroom ng Imperio de Silva ay punong-puno ng mga hiyas, mamahaling alak, at mga taong ang mga ngiti ay kasing peke ng kanilang mga alahas. Sa gitna ng liwanag, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang mukha ay isang pader ng kawalan ng emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay tila mga agila na nagmamasid sa bawat galaw ni Isabel. Ladies and gentlemen, ang boses ng host ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Ang tunog nito ay tila isang malakas na pagtambol sa katahimikan ng gabi. Ngayong gabi, pararangalan natin ang babaeng nagbigay ng mukha sa sining ng Pilipinas, Doña Isabel de Silva. Ang tunog ng mga palad na nagtatama ay pumuno sa silid, tila isang malakas na ulan sa bubong na yero. Marahang naglakad si Isabel patungo sa entablado. Ang gintong gown ni Feli ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang tropeyo, ang malaking screen sa likod niya ay biglang nagbago. Hindi ang kanyang mga parangal ang lumitaw. Sa halip, isang video ng marahas na demolisyon sa tondo ang napanood ng lahat. Ang mga boses ng mga batang umiiyak, ang tunog ng mga bahay na dinudurog, at ang malinaw na boses ni Isabel na naguutos, "Gawin niyo ang lahat, sunugin niyo kung kailangan, basta makuha natin ang lupa." Ang bulungan ng mga tao ay tila naging isang malakas na ugong ng mga bubuyog. Napahinto si Isabel, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang puting papel na nalukot sa tindi ng kaba. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat.
Lumabas sa screen ang mga orihinal na sketch ni Elena Santos, ang ina ni Feli, kasama ang mga dokumentong nagpapatunay ng pagnanakaw ni Isabel sa mga disenyo. Anong kahulugan nito? Sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng kahihiyan. Tumayo si Gabriel at lumapit sa entablado. Hawak ang isang makapal na folder. Ang kahulugan nito, Doña Isabel, ay ang pagtatapos ng iyong panlilinlang. Ang imperyong itinayo mo sa dugo at luha ng iba ay guguho na ngayong gabi. Biglang lumitaw si Rafael sa gilid. Hawak ang kanyang cellphone. Huwag kang makinig sa kanya, Mami. Mayroon din akong ebidensya. Si Feli at Gabriel ay nagsasabutan. Sigaw ni Rafael habang sinusubukang i-konekta ang kanyang video sa screen. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ngunit bago pa man mapindot ni Rafael ang play, ang mga pintuan ng ballroom ay bumukas ng marahas. Ang tunog ng mga mabibigat na sapatos sa marmol ay pumuno sa silid. Ang mga pulis ay pumasok, pinangunahan ng isang pamilyar na mukha. Isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair ang itinulak papasok. Ang kanyang mukha ay puno ng mga peklat ng nakaraan, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Ang testigo. Siya ang dating gwardiya ng Syuong Tahi na nakasaksi sa lahat ng krimen ni Isabel laban sa ina ni Feli at sa ama ni Gabriel. Isabel de Silva. Ang boses ng matanda ay mahina, ngunit sapat na upang marinig ng lahat. Panahon na para harapin mo ang mga multo ng iyong nakaraan. Naramdaman ni Feli ang isang kakaibang ginhawa na humahalo sa kanyang takot. Tumingin siya kay Isabel na ngayon ay pinaliligiran na ng mga awtoridad. Ang reyna ay wala ng korona. Ang gintong damit ay naging isang sumpa na bumabalot sa kanya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang napansin ni Feli. Si Rafael ay mabilis na dumaan sa likod ng entablado. May hawak na isang bagay na tila nagniningning na bakal. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Gabriel. "Gabriel, mag-ingat ka!" Sigaw ni Feli. Ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng mga taong nagpapanik. Maitutuloy ba ang hustisya ngayong gabi? O ang desperasyon ni Rafael ay hahantong sa isa pang dugong dadanak sa sahig ng mansyon? At sino ang matandang nasa wheelchair na tila may hawak ng huling alas laban sa mga De Silva? Ang ginto ay naging abo at ang bawat hiyas na suot ko ay tila mga pako na nagbabaon sa akin sa hukay ng kahihiyan. Hindi ito ang aking tagumpay. Ito ang aking huling hantungan. Ang boses ni Doña Isabel ay tila isang tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng mabibigat na sapatos ng mga pulis. Habang hinihila siya pababa mula sa entablado, ang gintong gown na tinahi ni Feli, ang obrang dapat ay magpapatibay sa kanyang kapangyarihan, ay sumabit sa gilid ng mesa. Ang tunog ng marahas na pagkapunit ng mamahaling tela ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, tila isang mahabang buntong hininga ng isang imperyong tuluyan ng gumuho. Ang mga kristal na chandelier sa kisame ay nananatiling maningning, ngunit para kay Isabel, ang paligid ay unti-unting nagdidilim. Ang mga taong kanina lamang ay yumuyuko sa kanya ay ngayon ay nakatingin ng may matinding pandidiri. Ang bulungan ng mga elitista ay tila mga matatalim na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Wala ng donya, wala ng imperyo. Ang tanging natira ay isang matandang babaeng nakaposas, balot ng punit-punit na seda at nahaharap sa katotohanang matagal niyang tinakasan. "Bitiwan niyo ako! Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Ako si Isabel de Silva." Ang kanyang ritsada ay naging isang desperadong hiyaw, ngunit ang tunog ng bakal na naglalapat sa kanyang mga pulso ay sapat na upang patahimikin ang kanyang pagmamayabang. Sa kabilang panig, si Rafael ay hindi na nakuhang makalapit kay Gabriel. Bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang, hinarangan na siya ng mga tauhan ng seguridad. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa halo-halong galit at takot habang nakikita ang kanyang ina na kinakaladkad palabas. Ang kanyang cellphone na naglalaman ng video na akala niya ay magliligtas sa kanila
ay nalaglag sa sahig at natapakan ng mga taong nagmamadaling lumabas. Nagkadurog-durog ang screen nito gaya ng kanilang mga buhay. Nakatayo si Feli sa gitna ng ballroom. Pinapanood ang bawat sandali ng pagkawasak ng mga De Silva. Naramdaman niya ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa siya mabuwal, naramdaman niya ang matatag na braso ni Gabriel na pumulupot sa kanyang bewang. Ang init ni Gabriel ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng bagyo. Tapos na, Feli, malaya ka na. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng ginhawa at pag-ibig. Tumingin si Feli sa matandang lalaki sa wheelchair. Si Mang Canor, ang dating gwardiya. Ang mga mata nito ay puno ng luha habang nakatingin kay Feli. Elena, ang anak mo ay nagtagumpay? Mahinang wika ng matanda na tila kinakausap ang kaluluwa ng ina ni Feli. Naramdaman ni Feli ang isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan na dahan-dahang gumagapang sa kanyang puso. Ang utang na loob na tila isang kadenang sumasakal sa kanya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naputol. Ngunit sa gitna ng tagumpay, hindi niya mapigilang makaramdam ng isang meryerang lungkot para sa mga taong hinayaan ng kasakiman na lumamon sa kanilang pagkatao. Sa mga sumunod na oras, ang balita tungkol sa pagbagsak ng Imperyo de Silva ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Ang mga bank accounts ay na-freeze, ang mansyon ay nilagyan ng police tape, at ang mga ari-ariang kinuha sa dahas ay nagsimulang ibalik sa mga tunay na may-ari. Ang Tondo, ang lugar na balak sanang burahin ni Isabel, ay naging sentro ng pagdiriwang. Habang naglalakad sina Feli at Gabriel palabas ng gate ng mansyon sa huling pagkakataon, lumingon si Feli sa malaking gusali. Ang mga ilaw nito ay isa-isang pinapatay. Iniwan ang lahat sa kadiliman. Wala siyang dinalang kahit ano. Walang alahas, walang pera, walang mamahaling damit. Ang tanging dala niya ay ang kanyang dangal at ang pag-asang simulan ang buhay na siya ang may hawak ng karayom. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Feli habang nakatingin sa malawak na kalsada. Ngumiti si Gabriel at hinawakan ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Doon sa kung saan tayo pwedeng bumuo ng bagong pangarap na hindi kailangang magtago sa dilim. Ngunit habang papasok sila sa sasakyan, isang pamilyar na anino ang nakita ni Feli sa labas ng gate. Si Sandy, ang pamilyar na pinsan na naging kabit ni Rafael. Ang hitsura nito ay gusot-gusot at puno ng pasa. Tila itinapon din ng mga taong pinaglingkuran nito. Isang nakakaawang tingin ang ipinukol ni Feli sa kanya. Isang tingin na hindi puno ng galit, kundi ng habag para sa isa pang biktima ng maling ambisyon. Ano ang mangyayari sa mga taong naiwan sa guho ng imperyo? At sa paghilom ng mga sugat, magagawa nga ba ni Feli na tuluyang patawarin ang nakaraan upang harapin ang kinabukasan sa piling ni Gabriel? Ang gabi ay malamig pa rin, ngunit para kay Feli, ang sikat ng araw ay hindi na matatagalan bago muling sumilip. Ang mga sugat sa balat ay dahan-dahang naghihilom, ngunit ang mga tahi sa kaluluwa ang pinakamahirap na tanggalin, lalo na kung ang bawat hibla nito ay gawa sa alaala ng sakit at pagtataksil. Ang boses ni Feli sa loob ng kanyang isipan ay tila isang malambot na bulong habang pinapanood niya ang payapang pagtulog ni Lito sa loob ng silid sa ospital. Wala na ang mga nakakatakot na makina at tubo. Tanging ang mahinang tunog ng aircon at ang regular na paghinga ng kanyang kapatid ang pumupuno sa katahimikan. Ang sikat ng araw na tumatama sa puting kumot ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng bagong simula, malayo sa madilim at maalinsangang syuong tahi na naging kulungan niya sa loob ng mahabang panahon. Hinawakan ni Feli ang kamay ni Lito. Ang balat ng bata ay mainit na, isang palatandaan na bumabalik na ang buhay sa katawan nito. Naramdaman ni Feli ang isang matinding lunas sa kanyang dibdib, isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bayaran ng kahit anong ginto.
Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng sampal at pang-aapi na kanyang tiniis ay tila naging sulit sa sandaling imulat ni Lito ang kanyang mga mata at bumulong ng, "Ate, salamat. Magpagaling ka, Lito. Wala na tayong kailangang ikatakot." Mahinang wika ni Feli habang inaayos ang kumot ng kapatid. Lumabas si Feli sa koridor ng ospital at nakita si Gabriel na nakasandal sa pader, tila naghihintay sa kanya. Wala na ang suot nitong mamahaling suit. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting t-shirt at maong, dahilan upang magmukha siyang mas totoo at mas malapit sa puso ni Feli. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paghihiganti, ngayon ay may bakas na ng kapayapaan. "Handa ka na bang bumalik sa Tondo?" tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng lambing. Tumango si Feli. Ang pagbabalik sa Tondo ay hindi na isang pagbabalik sa hirap, kundi isang pagharap sa kanyang pinagmulan ng may nakataas na noo. Nang makarating sila sa kanilang lumang komunidad, ang amoy ng usok ng uling at ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada ay tila isang musika sa pandinig ni Feli. Ang mga kapitbahay na dati ay nakatingin ng may awa ay ngayon ay lumalapit upang magpasalamat. Ang lupaing balak sanang agawin ni Isabel ay mananatili na sa kanila. Salamat sa mga dokumentong inilabas ni Gabriel sa korte. Tumigil sila sa tapat ng gumuhong bahay ni Feli. Sa gitna ng mga abo at sunog na kahoy, yumuko si Feli at nagsimulang maghalungkat. Naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa ilalim ng isang sunog na tabla. Isang maliit na lata ng biskwit, ang taguan ng kanyang ina. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lumang set ng mga karayom at isang pilak na thimble. Kahit dumaan ang apoy, nanatiling buo ang mga kagamitang ito. "Ito lang ang kailangan ko, Gabriel," sabi ni Feli, habang pinupunasan ng uling sa pilak na thimble. "Ang talino ng nanay ko at ang lakas ng loob na ibinigay mo sa akin." Umupo sila sa isang tumpok ng mga hollow blocks. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Feli, at sa pagkakataong ito, hindi na ito isang kasunduan. Ang init ng kanilang mga palad na magkadikit ay tila isang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa. "Feli, alam kong nagsimula tayo sa isang kasunduan na puno ng galit," panimula ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Feli. "Pero gusto kong malaman mo na ang bawat sakripisyong ginawa mo, ang bawat luhang ibinuhos mo, nakita ko lahat iyon. At sa bawat araw na nakakasama kita, unti-unti kong napagtanto na ikaw ang pinakamahalagang bagay na nahanap ko sa gitna ng aking paghihiganti." Inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha kay Feli, sapat na upang maramdaman ni Feli ang mabagal at payapang tibok ng puso ng lalaki. Inihilig ni Feli ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ninanamnam ang sandali ng katahimikan at seguridad. Wala nang takot, wala nang kailangang itago. "Salamat, Gabriel. Salamat sa pagtitiwala sa akin noong hindi ko na kayang magtiwala sa sarili ko," bulong ni Feli. Ngunit sa gitna ng kanilang kapayapaan, lumapit si Maymay na may dalang isang sobrang kulay asul. "Ate, may nag-iwan nito sa gate ng ospital kanina. Para daw sa'yo." Binuksan ni Feli ang sobre. Sa loob ay may isang sulat na galing sa loob ng kulungan. Sulat mula kay Rafael. Ang mga kamay ni Feli ay bahagyang nanginginig habang binabasa ang mga salitang humihingi ng tawad. Ngunit may isang bahagi ng sulat na nagpapatigil sa paghinga ni Feli. "Alam kong huli na ang lahat, Feli. Pero bago ako mabulok dito, kailangan mong malaman ang huling lihim ni Mommy. Hindi lang ang mga disenyo ang ninakaw niya kay Elena Santos. May isang bagay pa siyang kinuha na siyang magbabago sa buong pagkatao mo." Napatitig si Feli sa kawalan. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok. Ano ang huling lihim na ito ni Doña Isabel? Mayroon pa bang mas malalim na koneksyon ang kanyang ina sa pamilya de Silva na hindi pa niya alam? Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa Tondo,
Naramdaman ni Feli na ang kanyang paglalakbay tungo sa ganap na katotohanan ay hindi pa pala natatapos. Magagawa ba ni Feli na harapin ang huling lihim na ito? O mas pipiliin na lamang niyang ibaon ang nakaraan kasama ang mga abo ng kanilang lumang tahanan? Ang bawat sikreto ay may sariling bigat, ngunit ang katotohanang matagal nang ibinaon sa dilim ay may paraan upang lumitaw at magbigay ng liwanag sa gitna ng ating pagkakalito. Ang boses ni Feli sa loob ng kanyang isipan ay tila isang marahang daloy ng tubig, habang hawak niya ang isang naninilaw na dokumento na nakuha ni Gabriel mula sa isang lihim na vault ng mga De Silva base sa impormasyon ni Rafael. Nakaupo sila sa loob ng isang maliit na opisina sa Tondo, kung saan ang tanging tunog na maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang malalayong hiyaw ng mga bata sa labas. Ang amoy ng lumang papel ay humahalo sa amoy ng bagong luto na tinapay mula sa kanto, isang amoy na nagbibigay ng pakiramdam ng tahanan at seguridad. Nang buksan ni Feli ang huling pahina ng dokumento, napatigil ang kanyang paghinga. Ang Imperio de Silva ay hindi pala orihinal na pangalan ng kumpanya. 30 taon na ang nakalilipas, ito ay nakarehistro bilang Santos de Silva Creations. Ang kanyang ina, si Elena Santos, ay hindi lamang basta mananahi. Siya ang orihinal na partner at may-ari ng kalahati ng kumpanya. Ninakaw ni Isabel ang lahat, ang mga disenyo, ang share sa kumpanya, at maging ang dangal ni Elena sa pamamagitan ng pamimeke ng mga pirma at pananakot. Hindi ka lang pala biktima, Feli. Ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng nawala, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at galit para sa kawalang katarungang sinapit ng ina ni Feli. Naramdaman ni Feli ang isang matinding bugso ng emosyon. Ang bawat sampal na tinanggap niya, ang bawat gabing puyat sa syuong tahi, at ang bawat luhang ibinuhos niya ay tila naging mga pira-pirasong bahagi ng isang malaking hustisyang ngayon lang nabuo. Ngunit sa halip na galit, ang naramdaman ni Feli ay isang malalim na awa para kay Isabel, isang babaeng namuhay sa loob ng 3 dekada sa isang kasinungalingang kailangan niyang protektahan ng karahasan. Ayoko nang bawiin ang Imperyo, Gabriel. Mahinang wika ni Feli habang hinahaplos ang pangalan ng kanyang ina sa papel. Gusto ko lang na malaman ng mundo ang katotohanan. Gusto kong ang pangalan ni Elena Santos ay muling mabanggit ng may paggalang. Lumipas ang mga buwan. Sa tulong ni Gabriel, ang kaso ay naisayos ng hindi na kailangan ng mahabang gulo. Ang kalahati ng mga ari-arian ng mga De Silva na nararapat kay Elena ay ibinigay kay Feli. Ngunit hindi ito ginamit ni Feli para sa karangyaan. Sa gitna ng Tondo, sa mismong lupang balak sanang sunugin ni Isabel, itinayo ni Feli ang Elena Santos Cooperative, isang modernong paggawaan ng damit kung saan ang mga mananahi ay hindi alipin, kundi mga kasosyo. Ang mga kababaihang dati ay yumuyuko sa takot, ay ngayon ay nakatayo ng may dangal. Humahawak ng mga karayom na puno ng pag-asa. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Isang simpleng kasalan sa loob ng lumang simbahan sa Tondo. Walang mga kristal na chandelier, walang mga sikat na politiko, at walang mga gintong gown na puno ng pait. Ang paligid ay puno ng mga sariwang sampagita. Ang bango nito ay tila isang basbas mula sa langit. Ang tunog ng mga kampana ay mabilis at masaya. Tila isang awit ng tagumpay. Naglalakad si Feli sa gitna ng altar. Suot ang isang puting-puting gown na gawa sa pinakamagandang telang habi ng kanyang mga kasamahan sa kooperatiba. Walang mga hiyas, ngunit ang kanyang mukha ay nagniningning sa tunay na kaligayahan. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay basang-basa sa luha habang nakatingin sa babaeng nagturo sa kanya na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa paghihiganti. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay sa harap ng altar, naramdaman ni Feli ang isang matinding kapayapaan. Ang bawat sugat ng nakaraan
ay tila naging mga pilat na nagpapaalala sa kanyang katatagan. Nandito na tayo, Feli, sa ating bagong simula, bulong ni Gabriel nang maglapat ang kanilang mga labi sa isang matamis at banal na halik. Sa labas ng simbahan, ang mga tao sa tondo ay nagsasaya. Wala nang De Silva na nananakot, wala nang takot sa demolisyon. Ngunit habang masayang naglalakad ang bagong kasal palabas, isang pamilyar na matanda ang lumapit sa kanila. Si Aling Rosa, may dala siyang isang maliit na balot na tela. Feli, anak, may huling hiling ang iyong ina na nakatago sa loob ng balot na ito, wika ni Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa misteryo. Ano ang huling hiling na ito ni Elena Santos? Mayroon pa bang misyon na kailangang tapusin si Feli? O ito na ang huling piraso ng puzzle na magbubukas sa isang bukas na hindi niya kailanman inakala? Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Manila Bay, ang kwento ni Feli ay tila nagsisimula pa lamang sa isang bagong yugto. Ang tunay na karingalan ng isang reyna ay wala sa kinang ng kanyang korona, kundi sa lalim ng kanyang pag-unawa at sa tamis ng kanyang pagpapatawad. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang Imperyo de Silva at ang mga alaala ng sakit ay tila mga anino na lamang na dahan-dahang napapawi sa pagsikat ng bagong araw. Sa loob ng Elena Santos Cooperative sa Tondo, ang hangin ay puno ng bango ng sariwang kape at ang masiglang tunog ng mga makinang nananahi na tila isang orkestra ng pag-asa. Si Feli ay nakaupo sa kanyang sariling mesa, hawak ang munting balot na tela na ibinigay ni Aling Rosa sa araw ng kanyang kasal. Dahan-dahan niyang binuksan ang tela. Sa loob ay hindi ginto o mamahaling bato ang tumambad sa kanya. Ito ay isang maliit na damit para sa sanggol, kulay puti at puno ng pinong-pinong burda ng mga bituin, kasama ang isang sulat na may luma at kupas na tinta. Para sa magiging apo ko, ang basa ni Feli sa sulat ng kanyang ina. Feli, anak, ang sining ng pagtatahi ay hindi para magmaliit ng iba. Ito ay para magbigay ng init at proteksyon. Kung darating ang araw na ikaw ay nasa itaas na, huwag mong kalilimutan ang mga kamay na nagturo sa iyo kung paano humawak ng karayom. Ang tunay na tagumpay ay kapag wala ka ng kaaway na gustong saktan dahil pinatawad mo na sila sa loob ng iyong puso. Naramdaman ni Feli ang isang mainit na luha na pumatak sa kanyang pisngi, ngunit ito ay luhang puno ng pasasalamat. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakita si Gabriel na karga-karga ang kanilang panganay na anak, si Elena, habang naglalakad sa gitna ng mga batang naglalaro sa tondo. Wala na ang puot sa mukha ni Gabriel. Ang tanging naroon ay ang dalisay na pagmamahal ng isang ama. Nagkita sila ni Doña Isabel sa huling pagkakataon noong nakaraang buwan sa loob ng bilangguan. Ang matanda ay wala ng bakas ng pagiging palalo. Ang kanyang mga mata ay blangko at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi humingi ng tawad si Isabel, ngunit sa puso ni Feli, ibinigay na niya ang kapatawarang hindi man hiniling. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Isabel. Ito ay para sa sariling kapayapaan ni Feli. Ang dalhin ng bigat ng galit ay parang pagtatahi ng isang damit na gawa sa bakal. Mabigat at nakakasakal. Ngayon, malaya na siyang huminga. Si Lito ay nakabalik na sa pag-aaral at si Maymay ay tumutulong na rin sa kooperatiba. Ang Tondo ay hindi na itinuturing na lugar ng mga dukha, kundi isang lugar ng mga manggagawa na may dangal. Ang bawat damit na lumalabas sa kanilang paggawaan ay may nakatagong mensahe sa loob. Gawa ng may pag-ibig at dangal, hinawakan ni Feli ang kanyang thimble at muling itinuloy ang kanyang pagtatahi. Sa bawat tusok ng karayom, nadarama niya ang koneksyon sa kanyang ina, sa kanyang asawa, at sa bawat babaeng nangarap na makabangon mula sa putikan. Ang kanyang korona ay hindi gawa sa diamante. Ito ay gawa sa matitibay na sinulid ng katotohanan at pagmamahal. Handa na ba ang hapunan, Feli? Ang boses ni Gabriel ay malambot habang pumapasok sa silid. Bit-bit ang amoy ng hanging dagat mula sa Manila Bay.
Ngumiti si Feli at tumayo. Inililigpit ang kanyang mga kagamitan. Handa na, Gabriel. Gaya ng puso ko na handa na para sa lahat ng bukas na darating. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga barong-barong at gusali. Ang katahimikan ng tondo ay hindi na nakakatakot. Ito ay katahimikan ng isang lupang payapa, ng isang reynang nakahanap ng kanyang tunay na trono sa piling ng mga taong kanyang pinaglilingkuran. Ang kwento ng sakit ay natapos na, at ang kwento ng pag-ibig ay habang buhay na itatahi sa kasaysayan. At sa bawat tahi ng pag-asa, natutuhan nating ang tunay na ganda ng buhay ay hindi nakikita sa kintab ng sutla, kundi sa tibay ng puso na dumaan sa apoy. Mga minamahal kong tagapakinig, dito na nagtatapos ang ating paglalakbay kasama sina Feli at Gabriel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig hanggang sa huling sandali ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang mga kabanata ng buhay ni Feli, lalo na ang mga sandaling dinudusa siya sa gitna ng simbahan at ang kanyang pagluha sa madilim na syuong tahi, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot. Ang bawat sugat ni Feli ay tila naging sugat ko na rin, at ang bawat sampal ng tadhana sa kanya ay tila naging hamon sa akin bilang manunulat na huwag siyang hayaang manatili sa putikan. Ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na mukha ng katatagan na nakikita ko sa bawat Pilipina, mga babaeng tila mga munting kandila sa gitna ng bagyo, na kahit anong lakas ng hangin ay tumatangging mamatay ang apoy. Nais ko sanang magsilbing paalala ang reyna ng tondo, na ang pag-ibig, katarungan, at higit sa lahat, ang pagpapatawad ay ang mga gintong sinulid na bubuo sa pinakamagandang kasuotan ng ating buhay. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang liwanag na nagtatapos sa kadiliman ng ating nakaraan. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko kayong tanungin mula sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Feli, matapos ang lahat ng pait at pagnanakaw sa iyong dangal, kaya mo rin bang yakapin ang kapayapaan at patawarin ang taong sumira sa iyong pangarap? Napakahirap, hindi ba? Ngunit gaya ni Feli, naway mahanap niyo rin ang inyong sariling trono sa gitna ng inyong mga pagsubok. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Kung naantig ang inyong mga puso, huwag po ninyong kalimutang i-like ang video na ito at ibahagi ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Napakalaking bagay po para sa akin na malaman ang inyong mga nararamdaman. I-share nyo rin po ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang lalo pang kumalat ang mensahe ng pag-asa. Maraming salamat po at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, sakripisyo at tagumpay. Pagpalain kayong lahat ng may kapal.